nyo pa rin kung saan kayo nanggaling. So ngayon, ako galing Bacolod. Sino dito galing? Visayas. Pataas sa kamay. Ayan! Maayong gabi, kaninyong kanan. Oh, Cebu? Taga saan? Anong salita nyo? Cebuano din. Ayan. Sino po yung galing Mindanao? Wala lang Mindanao. So, kailangan natin mag-network sa Mindanao. Meron ba tayo doon? Sige. Of course, galing Luzon. Ayun. So, madami talaga. Galing Luzon. Okay. So, sino naman po yung first time akong nakita? In person. Ay, hindi dami. Ayan. Sige. So, kung first time niyo akong nakita and first time niyo rin naka-attend sa training, sana po, yung iniisip nyo kanina, isantabi nyo muna. Kasi, pumunta talaga ako dito, lumipad talaga ako from Bacolod para makapag-training. Next. Ayan. So, para lang at least alam nyo din na kung saan galing yung mga usually na tinitraining ko, international certifications po yan, and as mentioned by Mentor Nico, so aside sa health and wellness na side, IBC owner din po ko, Sapphire Elite, tapos travel incentive achiever din po. Business na side. Tapos pag sa health naman na side, yun, faculty po ako sa Wellness Council of America, part din po ako ng diet doctor, functional nutrition coach, and John Maxwell team. Okay? Next po. Yan. So, focus tayo sa mga kasama natin sa online. Kung madami kayong tabs na binubuksan, paki-exit po muna. Kung may ka-chat kayo, sabihin mo, makikinig ako kasi para sa future natin to. Gusto natin maging healthy, di ba? Talaga nakikinig. Okay? Tapos, kung kaya nyo mag-take down ng notes para pag nag-relay po tayo sa mga bagong members natin sa team, hindi po yung mali-mali yung information. Ilang micronutrients meron ng barley? Sure kayo? Hindi 69? Mamaya. Kung sure kayo, iti-test natin. Kung talagang sure kayo, ha? Talagang sure ka, ha? 68, ha? Oh. So, okay, next po. Para malayo yung distance. Okay. Sige. Gusto ko, tignan niyo yung mga words and mga illustrations na nandyan. Kung meron ka, kung meron ang family mo, kung meron ang best friend mo, ng isa, dyan, tayo ka po. Either ikaw, or kapamilya mo, or best friend mo, or teacher mo sa school, or anak mo, or, di ba? Grabe, no? Malamang yung iba dyan, grabe, wala kang kakilala. Si Kagay na lang, ay, tumayo na lang natakot eh, kasi i-interviewin ko eh. Tumayo na lang na pressure. Ayan. Sige, so hanggang sa end ng lesson na to, ng lesson na training natin, tatayo kayo. Okay? Diba? Malamang ang iba dyan, hindi nyo nga alam. Sino ang nakakaalam ng PMS? Ano meaning ng PMS? Philippine Military Service. Anong sakit yun? Sakit ba yun? Kababaihan? Ano? Yun yung umaaray-aray ka bago dumating ang bisita mo. Okay? Sige, yung iba mamaya na yan. Pero hindi pa kayo makakapo. Next please. Hanggang mamaya niya kasi sabi niyo healthy kayo, di ba? Kaya sasamahan niyo ako. Unfair naman! Okay. Now, what is health to you?
Kasi iba-iba tayo ng definition ng health, di ba? Sabi ng iba, health is wealth. Agree? Yes! Tanong, uminom ka ba ng barley? Yes! Nag-i-invest ka ba para sa preventive healthcare? Sige nga, kung titignan ko yung bag mo ngayon, ano ang nandyan? Barley ba? O yung mga pang sakit sa ulo, pang sipon, pang high blood, face mask, preventive, pwede. Next, sabi nila, ang health daw, kailangan body lang yung iti-take care mo. Totoo? No. Kasi, ayan tayo, nakita nyo yan? May puso, yung tatlong tao dyan, community yan, financial, mental. Ang health kasi, 8 dimensions. Tinatawag ng iba yan, wellness. So, 8 dimensions. Di ba, may mga kakilala ba kayo na kapag hindi makabayad ng utang, hindi sila nakakatulog sa gabi? Pag hindi ka nakatulog sa gabi, pagkagising mo, may sipon ka na. Pagkagising mo na may sipon ka, may lagnat ka na nun. So, ang pinag-umpisahan nun, wala kang pambayad. Ang pinaka-root cause nun, wala kang pambayad. So, kung may pambayad ka sa utang, maayos tulog mo. Kung maayos tulog mo, pagkagising mo, wala kang sipon. Diba? So, yung pera, actually, related pa din siya sa health. Sino dito yung broken-hearted? Ang may sipon, ay, bakit tinulang? Broken-hearted ka. Mukha ka namang happily broken-hearted. Di ba pag broken-hearted ka, pati likod mo sumasakit? Yes! Kaya bakit naranasan? Diba? Sabi nila broken-hearted, but it feels like broken bones. Parang buong katawan mo masakit. Totoo? So, lahat ng area, pag hindi ka belong sa work, let's say, sa community mo, feeling outcast ka, di ba nade-depress ka? So, once na-depress ka, ang lakas nun ah. So, once na-depress ka, sumasama pa din yung pakiramdam mo, di ba? Pero dito sa I am, you belong. Next. Ang health bag, ay wala pa po, sorry. Yung next pa dun sa picture. Salamat. Yung ito po, community. Kasi para naman sa kanila, gusto kong maging healthy kasi kailangan kong mag-serve sa family ko. Bawal magkasakit. Sino magpapakain sa aso namin kung may sakit ako? Sino bibili ng dog food kung may sakit ako? Di ba? Ang aso talaga yung inisip. Pero sa family, mula sa nanay, tatay, apo, anak, kamag-anak, kung healthy ka, mas makakatulong ka sa kanila. Pero pag may sakit ka, lalo pag breadwinner ka, paano din sila? Di ba? Next. Ayan, para sa iba, magiging healthy ka kapag ang puso mo ay happy. Kaya pag in love, healthy. Aba, so ang may sakit dito, hindi kayo in love. Tapos, yun din, mental health matters. Okay? Kasi yun nga sinasabi ko, kapag meron kang iniisip, kapag nag-worry ka, affected din yung body natin. Okay? Sige po, next slide. Ngayon, meron kang choice. Sabihin nyo, choice. Hindi, dapat ngayon, tanggalin nyo na sa mindset nyo na ang health ay kasalanan ng previous generation. Kasi ngayon, matatanda na tayo eh. So may choice ka na. Naipasa sa'yo yung genes. Totoo, wala kang magagawa doon. Pero, yung pag-inom ba ng tubig, kasalanan pa din ng previous generation? Ikaw na yung may control kung ilang baso ng tubig ang iinumin mo. Kung anong oras ka matutulog, sino may kasalanan? Yung lolo at lola ba natin? So yung lifestyle choices mo, ikaw na ngayon yung magde-decide kung disease or
health ang pipiliin mo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng chance na makaupo. Kasi yung iba parang pagod na sila. Sige, ay mamaya pa. Mamaya pa. Ito na ngayon. Pero pamimili ako ng isa na sasabayan akong tumayo. Okay, ano yung health? Kapag meron kang health, ano yung benefit nun? Sige nga, ready? Increase. Energy and productivity, better mood, reduce risk of body diseases, improve immunity, and quality of life. Better overall quality of life. So kapag healthy ka, lahat ng to ma-enjoy mo. Pero, pag may sakit ka, ano? Ano na mangyayari? Ano meron? Feeling, suffering, worry, and At in your personal experience, meaning, ano pa ba yung naranasan nyo nung let's say, like example, yung papa ko po, cancer survivor siya. Ano yung naranasan ko para ako hirap na hirap araw-araw naghahanap ng bags of blood. Kasi kailangang i-replenish yung dugo niya. Kasi ang cancer cells, kinakain ko yung mga dugo natin. So every day we have to replenish. So halos every single day, pagod na pagod ka paghahanap, di ba? So tired, lonely, sad. Ano pa ba yung mga feelings ng may sakit? Single? Hindi sakit yun! Grabe naman, ilalagay ko nga yan. Ilalagay ko yung single sa sakit, ha? Okay? So eto, nakita niyo to? Tayo yan. Di ba nasa IAM tayo? Yung ginagawa natin, tinutulungan natin yung mga tao, umangat yung buhay nila. Ngayon, kung may sakit ka, magagawa mo yun? Ano pangalan mo? Gerson? Gerson, let's say nag-build ka ng team, di ba? Yung pinaka-goal mo ay maging Crown Alpha Mentor. Di ba? So sabihin mo, kung sa building yan, nasa 20th floor ang pangarap mo. Di ba? 20 floors ng building yung Crown Alpha. Nasa second floor ka pa lang. Nagkaroon ka ng malalang sakit. Aabutin mo kaya yung 20th floor? Hindi, di ba? Kaya dapat, every step of the way, habang nagbibuild ka, hindi mo dapat nakalimutan yung health mo. Ngayon, ano yung choice nyo? Disease or health? Sabihin mo, my health is my responsibility. My health is my responsibility. Sabihin mo sa katabi mo, your health is your responsibility. Di ba kayo yung magkatabi? Ba't kung ka nakatingnan? Kaya katabi mo. Okay. Next is, ngayon, ang pwede lang umupo, ang sasagot ng 10. How willing are you to be bring? Okay, sige. Yung 10 lang. Sino yung sumagot? Parang may sumagot ng 1 eh. Sige. So, kung ang sagot niyo 10, pwede na kayo umupo. Ang 10 din yung sagot ko, ba't niyo po ako? May yung 1. Okay, next ko. So, I'm in the right room, okay? Kasi kapag ang sagot niyo ay 1, kayo ang tawag sa inyo ay agent of hope. Kasi ginulang kayo ng health. So, 10 lang. Ay, nakakatawa kasi first time yung narinig yun. Actually, simula pa nung, kailan ba natin sinasabi? 2021, hindi 2 years ko na siyang sinasabi. Every time na nagsasalita ako. So, may mga first timer pa din. So, wala dito yon yung agent of hope. Kasi yung mga nandito ay agents of hope. Ano yung H? Kasi kailangan kompleto, di ba? Kaya tayo nasa IAM, it's not just to make money. Kasi nga, di ba, health is wealth. Tapos syempre, kailangan hindi lang bilog-bilog. Okay din yung bilog-bilog, pero dapat green-green din.
Philippine dollars yun eh. International. Okay. Ano yun? Jade, oh, tama, Jade, oh. So you have to live the life as agents of hope. Okay? Wala dito yung agents of hope. Dapat, naka-mindset kayo ngayon na lahat ng papasok sa team natin, agents of hope. Talaga sila. Yung nagsasounding letter H. Okay? Ay, sorry ah. Next, please. Ayan. So, kakatapos lang ng COVID-19. Aware ba kayo na may bagong strain ng COVID? So watch out for HCIs. Sagot lang ha. Watch out for HCIs. Oh, that's my, HCIs yung isa sa symptoms ng bagong COVID na strain. So, kung meron na ituro, kasi dapat, syempre, yes, I know, maraming namatay, maraming problema, maraming business na nagsara, but if there's one thing na naituro sa atin ng COVID was we were not prepared. In terms of health, nagpanic ang majority. 99.9% ng tao sa buong mundo talagang nagpanic. Actually, a side story, dapat nung 2020, January, nagbakasyon kami sa China, dapat uwi kami ng April 2, 2020. Di ba? Umuwi kami December 2022. Umabot ng 2 years and 11 months, hindi kami nakauwi. Yun. So, even before the pandemic, meron na po tayong tinatawag na, silent na epidemic. Ang tawag po sa kanya ay type 2 diabetes. Okay? So, obesity. So, yung mga yan, silent killers sila. And kung titignan mo, they are 3 times more deadly. In fact, yung mga greatly affected ng COVID, yung mga tao na may pre-existing conditions na. Okay? Yun yung naituro sa atin na hindi talaga tayo prepared in terms of health. Sa akin personally, yun yung naging awakening ko that I have to share. Next, please. Ayan, ito po, galing po yan sa Preventive Medicine Reports. Medical journal po siya. Ang sabi dyan, type 2 diabetes, ang tawag sa kanya ay modern preventable pandemic. And, ito yon. So, yung report na to, kung ano yung mga lessons na natutunan dun sa COVID-19. Very sad kasi pandemic siya. But what's the good news? Saan nakikita sa report na yan yung good news? Yung anong word? Preventable. Pag preventable, ibig sabihin nun, may magagawa ka. May magagawa ka. Kasi, kaya-kaya siyang i-control. Ngayon, as agents of hope, it's your responsibility to spread awareness na meron tayong magagawa. Yan yung maganda sa role natin. Kasi, you will be an instrument of preventing this modern pandemic. Kasi, padami ng padami. Kita niyo itong dots na to? Ito yung red. Ito na yung global population. Ito yung blue. Yan po yung people with diabetes. Tignan niyo po yung graph. Noong 1980, ang laki ng agwat. Di ba? Noong 2020, tignan niyo po, ang lapit na niya. Tignan niyo pagdating ng 2040 and beyond, halos 1:1 na siya. So, if we don't do anything, dadating tayo sa time na lahat tayo diabetics na. But, because it is preventable, and at the same time, reversible. So, kung may diabetic sa family ninyo, and nasabihan na wala na tayong magagawa, kasi ganyan talaga, then,
there is a way to help reverse. Pero, nasa sa inyo, nasa sa pasyente yung responsibility. Okay? Next po. Ito naman, pag tinanong ni client, bakit natin kailangan mag-barley? Ay, kakain lang ako ng gulay. Sige. Ito po, study po yan, ginawa ng the Institute of Functional Medicine. Functional medicine is, ang pinag-aaralan po dyan is root cause. Okay? Kasi ang usual na medicine na tinuturo sa atin, ang tinuturo lang, i-manage lang yung disease. Iba kasi yung minamanage lang yung diabetes, iba yun, ipiprevent yung diabetes. Okay? So, preventive ang approach ng functional medicine. Ang sabi niya, ayan, hinighlight ko po para medyo mas clear siya. Research, ano po sa doon, highlighted. Research shows that nutrient content of crops has declined over the years. Reduced overall concentration of 25 minerals in plants, including calcium, potassium, zinc, iron by 8%. Health organizations have reported micronutrient malnutrition, including iodine, iron, folate, vitamin A, zinc, that continues to have devastating consequences for billions of people across the globe. Micronutrient malnutrition has been associated with a wide range of physiological impairments, including metabolic disorders, reduced immune, endocrine, and cognitive function, delayed or inadequate physical development. Magnesium deficiency in the soil is associated with a greater risk for several chronic disease. Klarong-klaro, medical journal din po yan. Galing pa lang sa lupa, deficient na yung mga gulay natin. Especially kung hindi organic. Yung organic kasi talagang minunurture nila yung soil. Di ba? Pero yung karamihan sa atin, kumakain ba tayo ng organic? Di ba? Galing backyard. O, kung kayo ang nagtanim, malamang pwede. But the fact na yung soil mismo deficient na. Pagdating sa plants, yung plants kakainin ng animals. Pagdating sa'yo, tapos lulutuin mo pa, sobrang bawas na talaga. Kaya ako, nagbabarley. Kasi si barley, pure organic siya. So yung soil, kung saan siya tinanim, nako-control. Yung process, nako-control. Yung nutrients, na-preserve. So yung enzymes po kasi, kapag hinihit yung mga gulay natin, between 40 to 50 degrees, namamatay na po yung enzymes. Enzymes help us with digestion and everything that functions in our body. Actually, without enzymes, we all die. Depleted na masyado. Kasi mula nung bata tayo, laging niluluto yung mga gulay natin, di ba? Pero kapag mag-fresh salad ka naman, pesticides naman yung problema natin. So wala ka talagang pipiliin. Kaya kung ako sa inyo, mag-barley na kayo. Sasabihin ko ulit sa online, kaya kung ako sa inyo, mag-barley na kayo. Next, please. Yan. Ngayon, we are doing this product knowledge, testimonial Thursday, so that kayo mismo magtanungan. Sino dito yung mga magka-team? Kayo, di ba? Oh. Dapat kayo din sa GC nyo, magtanong kayo. Saan pangalan nito? Nakita kita. Ito. Dream Team. Oh. Ben, saan pangalan mo? Mark. Mentor Mark, magaling po kayo ni Mentor? Loriel. Dapat sa GC ng MVP, mag-message ka. Bukas ha, hindi kayo mamaya. Bago kayo matulog, nag-barley na ba kayo? Oh, di ba? Kailan ba kayo nag-message? Kailan ba kayo nag-message sa GC? Pagkagising,
Nag-barley ka na ba? Oo. May nagtatanong ba? Wala. Wala. Meron? Meron? Wala. Bigyan ng jacket. Okay. So kasi, we are, ayun nga, better together. Next, please. So the same way din, kasi nga, lahat tayo agents of hope. Okay? So dapat, ang mindset natin, naka-align din, not just sa opportunity and prosperity, but also, pagdating sa health, kailangan ikaw din may discipline. Okay? Discipline. Dapat isipin mo, huwag mo dapat isipin na, bata pa ako, huwag ngayon. Huwag mo na ngayon. Next time na lang, pag hindi na ako okay. 2 weeks ago lang, may 14 years old na pamangkin ng kaibigan ko na stroke. Comatose siya. 14. And she wasn't even obese. So reality of life is, with the lifestyle and the genes and the pollution and the toxicity around us, you can no longer say, bata pa ako, next time na lang. Tama? Next. Tapos, pag nag-decide ka na magsastart ka ng healthy journey, ngayon, matutulog na ako talaga ng 7 to 9 hours. Ngayon, iinom na talaga ako ng tubig. Pag dumating yung araw na medyo challenging, huwag kang mag-quit agad. Next time na ulit kasi hirap naman talaga maging healthy. Dapat huwag kang mag-quit. Kaya pag may community kayo, di ba, magtutulungan kayo mag-remind. Next, kailangan mo mag-decide, mag-commit, mag-focus para magkaroon ka din ng success dun sa health journey mo. O sige, kung nag-share kayo ngayon, lagyan nyo ng hashtag I am healthier in 2023. Okay? Dapat this year, bago matapos yung taon na to, mas healthy ka this year compared last year. Ang meron kaming sinasabi, dapat tumatanda tayo ng paurong. Oh, pagdating sa health, di ba? Alam nyo? Ay! Hindi sasabihin nyo, naglalabang ako. Inaya ako kasi naka-live. Pero kunyari na lang, sa mga naka-live, hindi nyo narinig to. Para lang to sa mga tao dito. Feeling ko lang to. Huwag niyo akong i-judge. Feeling ko talaga, mas maganda ako ngayon. Kesa sa 20 years ago. Yes! Pwede si Mentor Pasio. Kayo nga, miss? Kaya pag kayo nasabihin sa bahay, tumatanda ka ng paurong ka. Sa health, okay lang yun. Wag naman sa ibang bagay. Sige, miss. Thank you. O, diba? Yun yung nakikita nyo tumatanda ng paurong. Okay lang yun. Pagdating sa beauty, pagdating sa... Dapat umuurong yung yung turn back. Oh, wag sa ibang bagay Kami uwi kayo, sabihin nyo sa apply nyo app, sabi sa akin ni Mentor Elise, okay lang na tumanda ng paurong. Pagdating lang sa beauty. Oh. Next, please. Ayan. Ilang cups ba daw kailangan natin para ma-reach natin yung optimum nutrition? Ilang cups ng salad? 7. Organic, fresh, raw. Kaya niyo yun? Imagine niyo, 7 to 10 cups. O sige, discount na lang. Lagay na lang natin sa 7. Yung pinakamababa kasi Filipinos, ito kasi US na statistics. O sige, kasi mas maliit yung frame natin. 7 cups. Sige, ito yung isang cup, 2 cup, ganyan. So 7 a day. Sa bahay namin, 5 tao. Ilang cups na gulay yung ipe-prepare namin? Math na to. 35. Diba? 35 cups. Organic, fresh, saka raw. Saan ako maghahanap nun? Magkano yun? Tama ka. Ulitin mo yung sinabi mo. Ano na lang yung solusyon? Bedroom voice na barley na lang.
Barley na lang, dear. O, dapat ganon. Ibis na gumastos ka ng 35 bucks para dun sa family ko, talagang magbabarley ako. Diba? Next. Next, please. Medyo may yan. So, ito din yung aking kwento. Gusto niyo marinig yung kwento ko? Yes! Hanggang alas 12 tayo? Yes! Okay. Nag-start po ako sa journey ko to preventive healthcare since the year 2000. September 2000. So that makes it a 22-year journey ng preventive healthcare na mindset. Okay? But ever since na nag-start ako, I never looked back. Kasi takot ako sa cancer. 4 sa mother side ko namatay. So, 2 tita, 2 pinsan, cancer po lahat. Yung ikinamatay nila. Ngayon, syempre, nung naintindihan ko na kaya pala siyang i-prevent, ay syempre, all out na ako. Mag-aantay pa ba ako? Kasi nasa gyms na siya, di ba? Mag-aantay pa ba ako na kumatok siya sa pintuan namin or sa pintuan ng mga anak ko? Syempre, ayoko, di ba? So, I started. Ang dami ko pong sinalihan. Member. Tapos, hindi po kami nagtitipid pagdating sa supplements. Talagang umiinom kami. I don't care if it's 10,000 a month, 20,000 a month. Habang lumalaki yung pamilya namin, 30,000 a month. If it's preventive healthcare, nag-i-invest talaga kami. So, dumating yung point na sabi ng mama ko, yung bahay mo, parang butika. Kasi mini-mix and match ko siya. Meron akong greens para ganito, meron akong collagen para dito, meron akong vitamin C para dito. So, mix and match siya. Kung tawag pa doon cocktail. O, di ba? Iba-ibang capsule, iba-ibang color, pero lahat yun natural. Kasi, yun naman talaga, magaganda yung quality. Pagdating ng barley, yan, sabi, 36 or 37 times in the Bible, parang may reason siguro talaga, ba't nandyan siya? Kasi that time, nung nakinig ako kay Mentor Nico, and kay Mentor Bridge, pumunta sila ng Bacolod. Meron na akong green na iniinom. Mga mahigit 2 years na. Pero, yung green, iniinom ko yun, tapos nagko-collagen ako para sa migraine ko, tapos nag-vitamin C ako, para naman sa sikunin kasi ako. So, parang ang dami ko talaga iniinom. Meron pa akong mga oils na kung ano-ano dyan. Kasi ginagawa ko nga siyang cocktail. Kasi walang isang product na nasatisfy ako. Yun. So ngayon, pagdating ng barley ng 2017, sabi ko, meron na akong greens. Pero yung green na iniinom ko, wala siya sa Bible. Sige, try ko itong barley na to. So nag-join ako September. We went to China, October, November. Binigyan ko yung sarili ko ng 2 months. So, ininom ko muna siya everyday. Pagdating no around November, lahat ng supplements ko, in-stop ko siya. Si barley na lang. There's more. Diba? Noong time na yun, testing yun. Sabi ko, tignan ko nga kung kaya kong masatisfy. Kasi dati, may sinus, mamaya papakita ko yung mga health conditions ko dyan. Meron kami vitamin C na 17 years na namin. Mula pa noong 2000, hindi pa uso sa Pilipinas. Sa US pa kami umorder yung mga non-acidic na vitamin C. So, 17 years ko na siyang iniinom. Every time na may flu kami, tataasan ko yung dosage nun, magiging okay ako. Trinay ko yun sa barley, yung the same approach. Pag meron kayong na-feel na, di ba parang yung trangkaso, mararamdaman mo kung kailan siya parang kumakatok, i-high dose mo agad yung barley mo. Hindi siya matutuloy. Yes! Totoo. And I have proven and tested that time and time again. Yan yung reason bakit ako naka-green talaga ngayon. Kasi pag ako nasugatan, green na yung lalabas. I mean, green na talaga. Kasi I have tested that over the years. 5 years na yun. Okay? Next, please. So, barley was able to satisfy yung, yan o, tignan nyo. Pinost ko po yan noong 2018. Kasi dati, di ba meron ako, allergic rhinitis, sinusitis, asthma. Yung mga yan, magkakamag-anak yan sila. Usually, pag may asthma ka,
may sinus attacks ka, and meron ka ding allergic rhinitis. Alam niyo mo yung allergic rhinitis? Yung kada na lang gising mo sa umaga ay umiiyak ka. Every morning talaga yung ganyan ka sa ilong mo. Every morning pagkagising mo. Parang normal na yun sa buhay ko dati yung ganon. But, nung nag-barley ako, lahat ko yan. Hindi na po ako nagkaroon ng asthma attack, pati yung migraine. Yung dati na iniinom ko na collagen, 200 pesos siya per bottle. Kailangan kong uminom at least 4 times a week. Pag hindi, mag-a-attack yung migraine ko. But when I shifted to barley, hindi ko na po yung ininom. And may problema sa menstruation, yung sumasakit masyado. Yun. First few months, i-high-dose nyo muna yung barley nyo. Kasi for so long, naging deficient kasi ang katawan natin. So, kung kaka-start nyo, pwedeng 1 sachet muna, tapos mag 2 sachets kayo. Kung kaya nyo umabot ng 2, 2, and 2, para lang ma-restore yung many years na kulang yung nutrients sa katawan nyo, i-restore nyo muna. And after that, pwede na ulit kayo bumalik sa more or less mga 2 sachets a day para maintenance na lang siya. Okay? So dati, ito yung green. Lagi ako may ganyan. Kasi kapag umatake yung sinus ko, useless na talaga. Kasi sino ba ako naka-experience ng sinus headache? Masakit yung dito mo, sakit yung ulo mo. Wala. Full day. Tapos dire-diretso na po yan sa migraine. So mga 3-4 days kang nakahilata kasi ang sakit talaga. Tapos naka-cover ka lang. Yun. So ayoko na pong bumalik sa araw na yun. And never na po akong bumalik sa araw na yun. Okay, ito naman sa clients nyo. Dami ko nang yung vitamins from A to Z. Di ba? Bakit pa ako magbabarley? Mas mahal yan. Meron na akong ganito, ganyan. Dami-dami ko nang iniinom. Hindi ako na mag-barley. Ano po yung difference? Between synthetic and organic, mas compatible sa body natin yung organic. Lahat naman tayo na pag-aralan yung chlorophyll, di ba? Yes! Lahat tayo duwa ng elementary. Elementary yan science. Yung chlorophyll, yan yung dugo ng tanim, which is very compatible to the human blood. So in terms of absorption, mataas talaga yung absorption ng organic, lalo na barley, of course. So, di ba? Bias of joke. Tapos, yung mga synthetic na nutrients, karamihan kasi dyan, mga binders, mga starches, hindi ma-establish kung ilang percent talaga yung pumapasok sa katawan natin. Sabi ng ibang research, it's not established. Sabi ng ibang research, it's between 5 to 15% yung na-absorb ng katawan natin. Hindi siya established. But if it's organic and plant-based and food yung ating source, minimum 50%. Imagine nyo, 15 yung maximum na nung synthetic, tapos 50 minimum. Bakit ko sinasabi na minimum? Kasi depende na po yun sa katawan natin. Our body kasi, syempre, lalo na po kung lagi tayong nagka-antibiotics, di ba? So, meron kasi tayong mga good bacteria sa katawan. Meron tayong mga probiotic na tinatawag. And kapag lagi po tayong nag-antibiotics, namamatay po yung mga good bacteria natin. So, yung absorption rate natin sa mga kinakain natin, affected siya. Kaya kasi sabi ng 50%. But, if everything is okay yung absorption mo, okay yung mga gut bacteria mo, yung mga condition ng katawan mo, then it is higher. 70, 80, 90%, 100%. But it really depends on your body. Okay? Next, please. Ayan, ito po yung book na to, Prescription for Nutritional Healing. Nung nag-start po ako ng year 2000, kasi yung company namin that time, from the US, may company doctor talaga. And every week talaga ma-attend ako ng training. Yan yung pinaka-first na book na naging reference ko sa lahat ng, parang naging authority siya sa buhay ko. Doctors po, alternative doctors, naturopathic doctors, yung mga nagsulat ng book na yan. So mga herbs, mga plants, mga kung ano-ano, nandyan siya.
may mga dosage, ganyan, tapos sobrang kapal siya, mga ganito siya kakapal. Kaya yung barley, cross-reference ko dun, and andyan po talaga siya. Napakaklaro po. High in calcium, iron, essential amino acids, etc. and etc. Tapos, yung superoxide dismutase, so kapag may greens, meron talaga yung superoxide dismutase. Example, broccoli, meron siya. Problem is, niluluto natin yung broccoli. And enzymes die at high temperature. Kaya si barley, huwag niyong titimplahin sa kumukulong tubig kasi may live enzymes po yan. Okay? Tapos, ano pa? Enzymes cannot act alone. Kailangan po nila ng coenzymes na tinatawag. So, ano yung mga coenzymes na yan? Ito po yun para ma-activate yung enzymes which B-complex na vitamins, vitamin C, E, and zinc. Lahat ng nakasulat po dyan na coenzymes. Nasa barley o wala? Sure kayo? Nasa barley po lahat. So, hindi lang na may enzyme si barley, kundi pati yung coenzymes na kailangan to activate yung enzyme, meron lahat yung barley. O, di ba? Kaya amazing talaga. Everybody, Yoshihide Hagiwara. Then, nagsastart ako sa I am, feeling ko para siyang tongue twister. Kaya sinasabi ko na lang lagi, Dr. Hagiwara. Kasi parang ang hirap ng Yoshihide. Sige nga, sabihin nyo agad, ready? Dr. Yoshihide. Sige, sabi niya, Yosh. Sige, ulit. Yung ano Yoshihide? Yoshihide. Yoshihide Hagiwara. Ayan. So, paulit-ulitin nyo lang. Harap kayo sa salamin para mukha kayo expert. Sabi ni Dr. Yoshihide Hagiwara. O, di ba? Huwag yung Dr. Yoshihide Hagiwara. 150 different plants yung kinompare niya. Grabe ang dami. Ano-ano yung mga plants na yun? Eh, no? Celery, lettuce, spinach, onion, tomato, cabbage, kale, yan. Yung mga yan, kinompare niya lahat yan. Ano yung naging conclusion niya? Barley grass proved to be the most valuable for human body. Most. May tataas pa ba sa post? Diba? So, ang top na talaga siya. Ngayon, etong data na to yan, galing din po siya sa, ganun ulit, medical journal. Ngayon, punta tayo dito sa site. Ayan, no? Example sa sodium, barley, spinach, lettuce. Si barley yung pinakamataas. Potassium, barley, spinach, and lettuce. Usually kasi, si spinach talaga yung pinaka-hero pagdating sa potassium. Pero si barley grass actually nasa 8,801 siya. Si spinach nasa 490 na. Milya-milya po yung lang. Yan, pagdating sa folic. O di ba, pag buntis, binibigyan ng folic or folic acid or folate. Ang taas din po ng barley, 640 as compared kay spinach na 80 lang, tsaka yung lettuce na 20. Kaya pag buntis, inom ka din ng barley. Kasi yung folate, ang laking tulong nun sa pag-develop ng bata. Next, vitamin C. Ay, sorry. Next na vitamin ko yung sinasabi ko. Vitamin C. Ayan. So, si barley, may vitamin C na siya. Yung biotin, vitamin H, boosts the health of the hair, nails, supports healthy pregnancy, and helps manage blood sugar levels. So, every item na meron po doon, pinag-aralan ko yun ni Dr. Hagiwara. And si barley nga yung pinaka. Sinabi niya, siya na talaga, di ba? It's you. Siya na talaga, yung para sa very compatible sa human body. Okay? Next slide, please. Yan, so 68 micronutrients. Hindi na 69, Tama. 68 micronutrients. Now, ito lang po. Disclaimer, okay? Sa sobrang galing ni barley, nagkakaroon minsan tayo ng
exaggerated na claim. Gumaling yan kasi dahil kay Barney. Oo. Mate-technical po tayo. Di ba sa box po natin, nakasulat dyan? Ano nakasulat sa box? Ayan o, kaya nyo. No approved therapeutic claim. So, ibig sabihin nun, wag po tayo mag-claim na pinagaling ka ni Barney. Lalo na isang sachet pa lang, agad-agad. Oo. Alam mo yung role ni Barney? Ayan po yung ginagawa niya. Tumutulong po siya pag-detoxify ng body. Tumutulong siya pag-supply ng nutrients, pag-boost ng immune system. Usually kasi pag stress tayo, naging acidic yung body natin. Sino po may mga ulcer dito? Alam nyo, isang problema sa ulcer, yung stress ka. Kasi talagang kapag stress ka, nag-acid talaga, nag-produce talaga ng acid yung katawan natin. So if your body, if you are so stressed, or lagi ka po, especially yung mga hard labor, yung mga ganyan, lagi tayong exposed sa masasamang neighborhood o gano'n. Kapag stress po kayo, nagiging acidic po yung body natin. Now, si Barley alkaline siya. So, nababalance eh. Imbis na sobrang acidic tayo, nababalance po yung pH ng ating katawan. Ang dami-dami pa po nagagawa ni Barley. But, Barley, everybody please say it, does not cure. Barley helps. Everybody say, barley helps. Ang laking tulong talaga ni barley. And over time, okay? It is the body that heals itself. Amazing si God kasi ginawa po niya yung katawan natin that we are capable to heal ourselves, our own bodies. But we need to supply the right nutrients and we need to clean up our body. Okay po? Okay, next please. How do I like my barley? Ayan. Parang, dyan po ako sumikat. Joke. Milky barley. Kasi, syempre, again mas maganda po talaga inumin si barley na pure. Okay? Settled na po yan. However, may mga tao talaga na kahit anong pilit mo, talagang naamoy pa lang nila, na sila. So, ayaw talaga nila. Or yung mga bata, pwede nyo pong itry yung milky barley. Okay? Milk. Tapos lagyan mo ng barley. Yung iba, lagyan pa nila ng ice. O, di ba? Para kayo nag-ano, milkshake. Yan. Next. Next, please. Ito naman, yan, tatlong anak. Ito po yung, sabi kasi, usual na tanong, safe po ba yung barley sa bata? Ang sagot po ay oo. Kasi si barley, actually, pwede nga sa buntis, di ba? So, mula nung nasa tiyan, from womb to tomb. Everybody say, from womb to tomb. Generally, safe si barley. Everybody has different conditions. Minsan, yung mga nag-PM sa akin, na yung sakit na sinasabi, first time ko lang nakikita, kakaiba ng mga sakit ang tinatanong. Paano ko sinasagot? So the same nyo din sagutin. Ang usual na sagot ko, kapag hindi ko po alam yung sakit, ang usual na tinatanong ko, means, yung pasyente po ba, pinapayagang kumain ng malunggay? Na tayo kakilala ng malunggay, di ba? Kapag ang sagot niya ay oo, then pwede po siyang uminom ng barley. Bakit? Bakit pinagbabawalan? Wala po kasi barley sa Pilipinas. So, hindi po lahat ng nagsasabi, kilala nila yung barley or napag-aralan nila yung barley. Karamihan po sa mga nag-a-advise sa mga pasyente natin, ang pinag-aaralan nila gamot. Kapag ito yung gamot, ano yung gagawin nito sa katawan mo? Kapag ito yung sakit, ano yung gamot? Di ba? Pero, may narinig na ba kayo na nag-a-advise ano yung gagawin para ma-prevent or para ma-reverse yung sakit natin? Halos wala tayong naririnig na ganyan. Kasi, hindi naman sila nag-aaral. Kasi most of their study, ginagawa based on
pharmaceutical, mga medicines, and disease management, hindi preventive healthcare. So kapag ang sagot ay kumakain, pinapayagan siyang kumain ng malunggay, malamang ang nagsabi sa kanya na huwag uminom ng barley, hindi lang talaga siya nakakakilala ng barley. Yes. And karamihan, kung nakakakilala man ang pagkakaalam, yung barley na wheat, yung ginagawang beer. Iba po yung kasi yung grass. Grass po yung sa atin. So, emphasize niyo po yan. Barley grass po yung sa amin. Hindi po yung wheat. Magkaiba po sila. Okay? Next. Ito. Ay, sorry. Ito pala po yung slide. Dito lang ako. Choose where you spend your money on. Dati, every time na bumabiyahe po kami out of the country or kahit na mag-out of town lang, mag-swimming or kung saan magbabakasyon, puno-puno po. Kasi tatlo yung anak ko, di ba? Meron po ako para sa cough, meron ako para sa fever, meron ako para sa allergy, meron ako mga spray. Ang dami ko pong ganyan. Ayan o, familiar kayo niyan, mga salbutamol, mga ganyan, parang cetamol, yan. Pero, nung nag-continuous na po kami and faithful na mag-barley, 60 boxes of barley na lang yung bitbit ko, hindi na itong mga to. Ang dami ko pong na-expire na gamot. Opo, totoo po yan. Kasi, iba kasi yung peace, sino po yung mga nanay dito? Iba kasi yung peace na nararamdaman mo kapag yung anak mo ay may optimum health. Mas nakakatulog ka sa gabi. Kaya huwag natin sasabihin na, ay mahal. Kasi preventive siya. Pag hindi kasi natin inumpisahan yung preventive healthcare, one day magugulat ka, bigla ka nalang bubulagain, kailangan mo ng 100,000, 500,000, 1 million. Kasi meron na palang malalang sakit na ang tagal nang nag-develop na hindi natin alam. Tama? Yan. Okay, next slide please. So ito naman po for cancer patients. For cancer patients, ito yung guide. Meron na kasi silang, especially kapag advanced stage na po, dapat dahan-dahan po yung pag-introduce. So cancer and generally sa ibang sakit, okay? Dahan-dahan, huwag nating bibiglain kasi kapag agad-agad, nagkakaroon minsan ng healing crisis. Ano po yung healing crisis? Initial reaction ng body natin kapag nagdi-detox process tayo. Naglilinis lang yung katawan natin. Kung meron kang arthritis, baka mag-manifest yung arthritis mo, baka sumakit. Sasabihin agad, ayoko ng barley, lalong sumakit yung tuhod ko nung uminom ako ng barley. Pero actually, nililinis na yung bahay mo. Okay? Paano ko siya? Gusto ko itong ihalin tulad. Example ko. Familiar po tayo sa pag may squatters area sa isang lugar. Nothing wrong kasi dati dito kami sa squatters nakatira. So, ang ibig na sabihin ng squatter is nakatira ka doon, pero hindi sa'yo yung lote. Tama, di ba? So, kung nandun na yung family nyo for 50 years, so yung parents nandun, alam nila na hindi kanila yon. So, nanganak na sila, di ba? So, yung mga bata, yung mga anak, hindi alam nila na hindi sa kanila yung lupain na yon. Ngayon, pag yung family na talagang may-ari ng lupain, magpapatayo ng malaking mall, paano po paaalisin yung mga squatters? Nagkakaroon po ba ng away? Nagkakaroon po ba ng patayan? Bakit? Kasi for so long, akala nila, kanila yung lupa. Pero hindi kanila yon. The same way with yung mga sakit na nasa katawan natin. For 30 years, nandyan na yung mga sakit-sakit na yan. So akala nila, yung katawan mo sa kanila na yun. Ngayon, pagpasok ni Barley, syempre, slowly, na-accept ng mga organs mo, di ba? So ngayon, yung organs mo na dati silang tulog at binubuli yung mga sakit, o di ba nagigising na sila? And slowly, pag nagigising na sila, sabihin nila, ay, hindi ka dapat dito kasi akin to.
hindi sa'yo tong bahay na to. This is mine, no? Sasabihin ngayon ng organ mo na, i-claim ko na yung sa akin. Ano mangyayari? Mag-aaway sila. Ganyan ko siya i-explain sa mga anak ko. Kasi mahirap siya intindihin pag hindi sa bata. Pero mas naiintindihan nyo yung ginagawa ng Marley sa katawan. Yes. Ayan, very good children. So, mga ganun. So, para ma-picture out nyo what happens inside your body, nagkakaroon lang sila ng, kumbaga pa, nire-reclaim lang ng katawan natin yung health na meron tayo. So, yung mga uric acid na yan, na excess, they have to leave. Yung mga bato-bato na yan, yung mga gallstone na yan na slowly nagde-develop, they have to leave. Kasi hindi kanila yan eh, di ba? Yung gallbladder mo, hindi yan para sa stones. So yung mga stones na nandyan, they have to leave. Yung mga foreign sa katawan, they have to leave. Yes. That's just what the body does. Kaya nagkakaroon ka ng crisis kasi nagkakaroon ka ng war within. Di ba? Kasi nagigising na nga yung katawan mo. So sabihin niya, uy, alis na kayo kasi kailangan ko nang i-reclaim yung health ni mentor. Pangalan niyo po? Jan? Mentor Jan Matt? Jan Matt? Sabihin nung kidney ni mentor Jan Matt, alis ka na. Stones. Hindi sa'yo to. Dapat wala ka dito. So mag-aaway-away sila. So mafe-feel mo yung sakit-sakit. Ginawa ko lang siyang animated para sa mga bata. Pero mas maintindihan niyo siya. More or less, ganun po yung nangyayari sa katawan natin. Clear? Yes. Magpapatuloy ko ba? Yes. Okay. So, slowly increase. 1 sachet muna para dahan-dahan magising. Naranasan niyo na ba kung tulog kayo tapos sinigawan kayo bigla? Yes. Pag pinainom niyo agad ang 6 sachets na yan, parang gising! Ganun agad. Dapat ganun yun. Gising ka na. Gising ko na. Ganun. Huwag naman yung bulatan. So, pag pinainom niyo agad ng 6 sachets agad-agad, Tulad agad. biglang tumakbo yun. Biglang tumakbo yun. Oo. So, magugulat yung body. So, you have to do it slowly, okay? And then, observe niyo po ng 1 to 2 days. Pag wala namang adverse reactions, then you continue add another sachet. Then, observe again, and then add another sachet. And then, kung cancer patients, personally, nagmi-minimum po ako ng 6. So, 2 in the morning, 2 lunchtime, and 2 at night. But there are some na kaya po nilang uminom ng 8 or 10 sachets. LVM is one manifestation na sobra na po yung intake niya. So, babawasan niyo kapag gano'n. LVM lang siya. Kasi yung mga excess na vitamins, ilalabas lang niya yun. Either sa soft stool. Gano'n. Okay? So, pag dumating ka na dun sa LVM na point, ibig sabihin nun, na-reach mo yung maximum capacity ng body mo. Okay? So, dahan-dahan, and you have to drink water, enough sleep, less stress. Kasi kahit anong laklak po natin ng barley, tas araw-araw ka nega, yung positive effect ng barley, na ma-minus-minus lang din siya. Tama? So, ganun pa din. Mindset ba? Mindset. Okay, next one. Next slide. Ayan, so preventing childhood obesity. Kasi, di ba, may product tayo for slimming. So, sa mga bata, hindi yun pwede, di ba? So, kapag yung mga bata, pag mga anak nyo or anak na kaibigan nyo or mga members, team members natin, obese na siya, tulungan nyo po sila kasi yung mga batang obese, 85% sa kanila, paglaki, obese pa din. And we all know na madaming yung heart po natin nag-overwork kapag obese tayo. Yung mga joints natin sumasakit kapag obese. So bata pa lang siya, overwork na yung heart niya. Kung ganyan siya hanggang paglaki, kumusta naman yung puso niya paglaki, di ba? So dapat, we have to help them prevent childhood obesity. Yun, taking barley, and of course, yun nga yung mga sobrang matatamis, yun. Huwag natin sanayin yung mga bata na pag may ginawang very good, candy agad, mga junk agad, i-feed po natin ng real food. Yung talagang pagkain, hindi yung looks like potato, pero hindi naman yung potato. Chips yun eh. Di ba?
They look like food, but they are not food. Okay, so barley plus nutrient-dense na pagkain sa mga bata. Next! Next, please! Yan! Gano'n! Pakita na! Ay, patayuin natin yung ating model. Ayan na! Tayo, bilis! Sayang naman. Kailangan makita yung glowing skin. Ayan, couple goals. Oh, diba? Couple goals yan. Diba? Tingnan niyo si Mentor Nico, walang blush on yan. Barley, nagpapapink ng skin talaga. Thank you, Ben. Ayan, oh. Sexy, oh. Through thick and thin. Talaga naman. Ayan, tapos ito po. So, if you do your right nutrition, what I encourage you to do is this. Kailangan i-check nyo pa rin talaga yung lifestyle nyo. Barley can help. But if you abuse your body, if you don't watch out, yung kinakain mo at iniinom mo, every meal may soft drinks ka, nasasayang po yung iniinom yung barley. Bakit? Kasi, imbis na mag-nourish sa katawan natin, ginagawa na lang ni barley, naglilinis na lang siya ng naglilinis. Iinom ka ng barley, nagwalis ka, kasi naglinis, di ba? Tapos, lalaro ka dun sa labas, laro ka dun sa putik, tapos, pasok ka sa bahay, madumi na ulit yung bahay mo. Ngayon, si Barley, maglilinis na naman ang maglilinis. So, niloloko mo lang si Barley. Sabihin ni Barley, ayoko lang mag-work. Ikaw na lang. Masasayang po talaga kapag hindi natin inayos yung lifestyle natin, yung tulog natin, yung kain natin. Sino dito yung palainom ng soft drinks? Itaas ang paa. Ako! Yan. So, dapat po, ngayon, mag-umpisa ka na siguro, let's say, kung 1.5 liters yung iniinom mo. Pero totoo, natatawa kayo? May kakilala kami na totoo po yun. Walang problema sa kanya. Papangalanan ko kasi wala dito. Hindi ko sasabihin, joke lang. So, 1.5 liters, so okay lang sa kanya na hindi siya makainom ng tubig kahit 1 week. Basta nakapag-soft drinks po siya everyday. Sinabi niya talaga yun sa amin. Ano yung naging resulta? Nasira po yung kidney niya. Bata pa po siya. Oo. So, yun yung isa. Kaya ngayon, tinutulungan niya, nag-bring siya ng awareness. Mentoring natin. Nag-bring siya ng awareness na it's not a joke. Na masyado mong ine-enjoy. Totoo po yan. Tapos, oo, sabihin, 1.5 sa kanya sa akin, 1 liter lang. Mas malala naman siya. Oo. Actually, yung isang baso ng soft drinks, it will take you about 30 days to clean up from your body. So kung araw-araw mo siyang ginagawa, i-total natin, and see you in 10 years. Totoo po. Yun. So madami pa. Isa-example lang yun. Start tayo sa kaya natin, okay? Next. Ito pa. Ito naman, husband to na isang mentor natin. Mga 10 taon na po siyang nagbabike, nag-exercise, pero hindi po lumilit yung tiyan niya. Kumain po siya ng maayos, nag-barley, wala pang 2 months. Tapos more than a year na po niyang ginagawa yung lifestyle change niya, hindi na po siya tumaba ulit. Runner po siya sa mga. Kaya po yung mga credits dyan, okay? Ito po yung mentor natin sa Austria. Si Mentor Wena. Ayan po yun. Tingnan nyo. 80.9 kilos, naging 65.4. Tapos maintain na po niya yan. Without exercise po yan. Next, please. Ay! Wala akong picture niyan. Paki-off nung live. Kaya unfriend ko kayo. So, hindi pa tayo friends. In-unfriend ko na kayo. Ito po. I-bring ko yung attention nyo kay Mentor Tere. Siya po yung nasa gitna. Oh, men! Ayan naman. Dati po siyang diabetic, pero ngayon wala na po siyang medications for high blood as well as diabetes. Sabi ko talaga yung model kita, kala mo joke-joke yun ha.
Ayan. Yan po yung nangyayari if you combine barley, maximize niyo po talaga yung effect niya with lifestyle change. Choose nutrient-dense food. Again, there is a difference with what looks like food. Hindi lahat na nakakabusog ay pagkain. Ang iba to mga joke! Akala nyo ba? Ba't kayo nakakabusog ba? Nakakabusog ba yung magmamahal eh? Nakakabusog ba yung magmamahal? Nakakatawa din yung magmamahal. Ay, ito ha, huwag niyong ipa-overeat yung mahal niyo sa buhay. Kasi nakakababa. Hindi niyo sinamahan. Okay? Sige. Tapos, ayan po. Personally, I have lost 7 kilos and I never gained it back. 7 kilos po yan. Next, ayun. So, ayan. Senior citizen na rin po siya before and after. Yan na po siya ngayon. Okay? Next is, ito po, 7 days result, barley with lifestyle change. Lifestyle change, again, is simply choosing the nutrient-dense food. Yung mataas sa vitamins, sa minerals, na mga pagkain. Hindi matataas sa sugar. Start tayo sa basic, okay? Start tayo sa basic. Soft drinks. Kahit yan muna. Huwag tayong mag-ambisyon ng mga sobrang complicated. Candy. Chocolate. Guys sa chocolate. Guys sa chocolate, tignan nyo yung kapag kasi kung tsokolate, makikita mo yung rating, di ba? Kung ilan yung chocolate content niya. Pag bababa sa 70%, huwag niya makainin. Hanap kayo ng 70% higher kung gusto niyo mang kumain ng tsokolate. Okay? Yung mga masasarap na pagkain na punong-puno ng sugar. Madami tayo yan, mga ano. Ayan, pinagsabi, ano yun? Ayun, cookies, ano ba? Sa mga lalo sa nagbe-bake, di ba? Alam natin kung ilang cups of sugar yung nilalagay natin sa mga binibake, kasi nagbe-bake din ako. Yung binibake natin, kita-kita mo talaga gaano kadaming sugar yung nilalagay mo siya. Okay? Next po. Ayan, may isa pa tayong moment. Comments, imo-model kita. Oh, dali naman sa'yo na lang. Gusto ko yung kita yung kanta na ba? Nako, sa mga nasa live, sayang, wala kayo dito. Sinasabi ko ng model. Tsaka kung gano'n nakalit yung chan. Ayan po. From XL to small, ito po husband ko. Yan po yung pinaka-model ko din. Yan po siya dati. Yung mga blood, yung lab results po niyan, over. Hindi lang po times 2, times 3, times 5 po halos. Triglycerides, yung mga SGPT, sa mga nakakaalam, yung mga nagpapalab, sobrang taas. Fatty liver po siya, hypertensive. Na-reverse po namin yung hypertension niya without medication. Level 2 hypertensive na po siya. Ayan. So, ayan na po siya. Last week lang po niya sinend. Noong 2022, 93 to 94 kilos pa po siya. Ito na po siya ngayon. Actually, kanina nag-chat kami. Sabi niya, nag-trip kasi sila, nag-outing sila. So, 3 days ng uncontrolled eating, nag-gain siya ng 3 kilos. Pero, pagdating niya sa bahay, nag-reset ulit siya. 87 kilos siya today. Pero barley po yan. Barley. Kasi ang lifestyle change, kapag nagbago po tayo ng lifestyle, ganun din, nagkakaroon din ng parang shock yung katawan natin. Yung dating nakasanayan natin, example soft drinks, no? Talagang pinagano, kasi soft drinks talagang very damaging. Pag nag-adjust ka, let's say nag-decide kang mag-hindi, meron kang withdrawal syndrome, di ba? May panginig-ginig factor ka, mga ganun. So pag nag-crave ka, inom ka ng barley. Kasi minsan, nagkakaroon ka lang ng parang false craving. Kasi
kulang ka sa nutrients. So yung akala ng katawan mo na totoo, hindi siya totoo. Akala mo lang love ka niya, pero pala Ganon! Oh, pero totoo po yan. Totoo po yan, okay? So yung akala mo na kailangan ng katawan mo, hindi mo siya kailangan. Kasi nutrient deficient ka. Kaya for the longest time, yung akala mo na kayo, yung akala mo na yun ang kailangan mo, hindi pala yun. Pero seryoso na okay? So you have to maximize the effects of barley. Sayang. Masasayang siya kasi kung ano yung positive na nagagawa niya sa buhay natin, na ma-minus-minus lang siya because of the lifestyle that we live. Pag kulang ka sa water, pag kulang ka sa tulog, pag hindi proper yung food, puro junk yung pinapasok mo sa katawan mo. Okay? Masasayang siya. Naglilinis, oo. Kaya lang, yun na lang yung nagagawa niya, linis na lang ng linis. Nakakapagod maglinis na hindi na, tapos wawalis ka, tapos yung mga tao sa bahay, pasok, may putik yung paa, di ba? Tapos magmamat ka na naman ng magmamat. Imbis na mag-arrange ka sana ng cabinet para umayos, hindi mo siya nagagawa kasi linis ka lang ng linis. So, ganun din sa barley, nasasayang. Okay? So, huwag natin sayangin kasi magkano yun? Okay, next po. So, tama, ano ba sayang yung isang model wala dito. Kapatid, nandito. Yung kapatid? Oo. Next time, i-model natin yung kapatid. Model. Ayan po. Okay po. Next, please. So, yung barley, pwede na po siya sa mukha. Di ba? So, inside, hanggang labas. Ngayon, ganito po yung gawin nyo. Kung kayo ay nagtitipid, ito po yung tip. Di ba yung sachet natin, kapag ginano nyo, di ba may mga natitira dun sa sachet? Distilled water, lagyan yung kamay yun, ganun nyo. Kasi paano sa mukha nyo? Yung mga tira-tira dun sa sachet, pwede nyo pa yung gamitin. Oo. Nagpapaputi din po yung barley. Gagawin nyo mamaya, after nyo maghilamos, try nyo. Mas maganda po you use distilled water. I will not explain, but it has something to do with the pH, okay? pH level. So use distilled water, saka barley. Yung mga tira-tira kung wala kang budget, pero kung may budget ka, why not, di ba? Tapos, i-post nyo, tapos tag nyo ako. Kung friends tayo. Kung nakita ko sa wall nyo na nandun yung picture ko kanina, hindi ko i-accept yung friend request nyo. Okay? Sige po. So, sa skincare, yun, barley. Kahit na, pero pag meron kayong malalaking tagiyawat, kuha kayo ng concentrated, gawin nyo parang paste, gawin nyo siyang spot treatment. Tested and proven na po yan. Okay? Next, please. For babies. Oh. So, meron lang akong testimonial nun sa sister ko. Pumunta sila sa vet kasi nagkasakit yung, Labrador. Labrador na apelido. Yun. So, yung dog niya nagkasakit. So, pumunta dun sa, kasi walang ganang kumain. So, nag-vet sila, binigyan ng antibiotic. 3 days nang umiinom ng gamot yung kanyang aso. Wala pa rin ganang kumain. Sabi ko, sis, inumin mo ng barley. The next day, may gana na kumain yung aso niya. And from then on, hanggang ngayon, kung may problema yung aso niya, binabarley na niya. Hindi na talaga siya bumibisita sa vet. O, di ba? Magkano yun? Isang sachet kapag member ka, di ba? 50. Magkano yung pagpunta sa vet? O, di ba? Check up ka 1,000. 500 o 300, di ba? So, i-barley mo na din. Ganun ulit, tipid tips. Yung kung hindi mo ilalagay sa mukha mo, pumili ka, either sa mukha mo or sa aso mo, pwede mong ipahid. Yan yung aso namin yun sa China. Lahat ng sachet, sinisave ko yan kasi pinapahid ko yung kanin ng aso namin. Pinapainom ko siya, pinapakain ko sa kanya. So from time to time, ginaganon ko. O di ba tipid na tipid? Gamit na gamit. Tapos yung sachet, nire-recycle namin. Kasi sa Bacolod, meron akong business partner na may recycling plant. Kaya wala talagang nasasayang.
sachets natin sa Barley, ano yung mga sachets nyo, lahat ng amazing products. Kasi, binibigay ko yun sa kanya to recycle. Ginagawa nilang mga tables para sa mga public school. Yan. So, next time na lang yung nag-advertise. Pero totoo, recycling plant kasi yung kanyang goal niya talaga is to help save Mother Earth. Next please. Ayan, bakit barley? Ganun ulit. Functional ingredients of barley. Pag sabing functional, may purpose, may function. Hindi siya empty. So, yung mga yan, example, GABA. Yan o, GABA promotes sleep. Meron siyang anti-diabetes, nagre-regulate ng blood pressure, may antioxidant, anti-inflammation, anti-cancer. So, medical journal din po yan, oxidative medicine and cellular longevity. Okay? So, ayan. Pag nakita niyo po yan, andun po lahat, nakasulat siya, nakadetalye siya. GABA helps with relaxation. Kaya, maganda yung tulog mo sa gabi. Oh. Okay, next please. Ay, bakit ganun? Ba't kulang? Bakit hindi na kulang? Ayan, tapos na pala ako. Sabi ko hanggang 12 o'clock tayo, hindi ako umabot. Ulit? Hindi ako rin sa akin. Sige, ano ba yung next? I am barley 5. So, barley, lifestyle, intentional eating, daily. Kailangan pag kumakain ka, hindi dahil trip mo lang o natitensi ka. Dapat intentional eating. Okay? Hindi stress eating. Minsan kasi, akala natin gutom tayo, pero uhaw ka lang. So, kapag gutom ka, try mo muna uminom ng tubig. Baka kasi hindi ka gutom, baka uhaw ka lang. Tapos, kung hindi pa din, try mo uminom ng barley kasi kapag nutrient deficient ka, reaction talaga ng katawan mo mag-crave. Kasi may hinahanap siya. Na yung basic, hindi mo nasasupply. Okay? Wala na akong hugot. Sige, okay po. So, tapos na ba? Tapos na yan, promise, no? Ayan. Ito po yung verse na in-introduce sa akin 20 years ago. Sa 3 John, nasa na yun? Ayan, 3 John 1:2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Nung nabasa ko po yan, nung nasabi sa akin yan, nung year 2000, that's almost 23 years ago, it changed me. Bakit? Kasi hindi lang prosperity, let's say financial, yung responsibility natin. Hindi lang din spiritual, di ba? Kasi yung soul. Be in health. So, dapat yung katawan natin. Bakit? Kung minister ka sa church, tapos lagi kang may sakit, sino magpipreach? Kung community leader ka, let's say, nasa government office ka, mayor ka, councilor ka, pag lagi kang may sakit, sino gagawa ng trabaho mo? Kung upline ka, tapos lagi kang may sakit, sino magme-mentoring session sa downlines mo? Kung ang goal mo hanggang 10th floor, 2nd floor pa lang na-deads ka na, hindi mo talaga maabot yung 10th floor. Paano yung mga tao na nasa 1st floor pa lang na dapat umaasa sila, natutulungan mo sila? Pag breadwinner ka, tapos may sakit ka, paano na lang pamilya mo? Diba? So, be in health even as your soul prospers. Okay? May natutunan? Yes! Magiging healthy? Yes! Iinom ng barley? Yes! Araw-araw. Okay? So, my name is Mentor Elise and to God be the glory. Thank you, Ellie. Wala na. No. Ha? Ano? May hugot ka, friends. Akala mo kayo, pero hindi yun totoo. Sige po. Baka merong, let's say, 1 to 2, 3 questions. Gusto niyo mag-ask? Oh, di ba? Kung kailan ako babalik? Sige, may questions po.
Kung ilang taon ako? Ano ba yung binubulong mo, Meds? Kung ilang taon ako, Meds? Hindi na kasama. Yung sabi niya po, Ano daw? Kapit ka, para makita sa guide. Para sumikat ka ng joke. Alam mo yung May question po. Nagra-rise po ba kayo? Nasagutin ko ba, Meds? tinanong ka lang naman eh. Ano yan? Tinanong ka lang naman. Oo nga, tinanong lang naman ako, di ba? Most of the time, 90%, 95%, 99% of the time, hindi ko ako nagra-rise. Same tayo. Kaya pala masok ko din. So, sige po. Next question. Nagtibo na ba ako? Hindi ko may tanong dito kung nagtibo na ba ako. Tatlong beses apat. Malapit na mag-apat. Malapit na ako mag-apat ng dito. Ha? Pero medyo sasagutin ko yan. Kailangan may bayad na yung training natin. Isa ba yan? Joke lang, oy! Ano ba? Sige po. I'm a proud 45 years old. Alam ko 25. Nainsulto naman ako, joke. Tatlo na po yung anak ko. Eldest ko po, 17 years old. Tapos yung second is 14. Yung youngest ko po is 9. Amazing. Ayan, sige po. One more na lang. Sabi ko, tatlong question lang, di ba? Wala ko 19 na pwede. Sinungaling. Okay, bigyan ka flight kiss. Sige po, nakamay sa flight ko ba, Vince? Okay lang kasi mayroon pang 327 people nakatutok. Nabawasan ko yan dahil nakala tapos na yun. Ay, ganun. Hindi na marami. Ay, ganun. Para lang yun sa mga nandito sa room eh. Sige po, isang question po. Yung totoong question talaga. Para naman tayo yung nag-team building. Sa question yun. Sige, may question pa po. Ano po yung nasa likod? Yung may sombrero. May question ka, Mens? Ikaw na ako. Wala kang question. Ako tatanong sa'yo, Mens. Ilang sachet ng barley iniinom mo everyday? Once a day, ilang sachets? One sachet po. One sachet. Okay, sige po. Thank you. Regarding doon sa minimum, okay yung one sachet sa bata. Pero po kasi tayo, may edad-edad na, kasi po yung pinag-uusapan po natin, optimum health. Di ba? Siyempre, for many, many years, for many of us, na-expose po tayo to more toxins every day. Di ba? So, mas mataas po yung need ng body natin. So, if I can suggest, you make it 2 sachets, at least 2 sachets po every day. Kung kaya ng budget. Pag hindi naman kaya, di mag-DR. Ano kaya, walang retail para yung consumption mo, madagdagan mo. Di ba? Ano, Mets? May question. Pero gusto ko may nandito ka kasi ang ganda-ganda mo. Ano ka? Teka, si Aps na. Mets, dali mo, Mets. Ay, na-appreciate ko na nandito ka. I miss you. Talagang Mens, kasi nag-share si Mentor Elise before. Gusto ko lang marinig ng lahat kasi nag-try na siya before nung pandemic sa China ng iba't ibang klase ng barley from different countries. So ano yung difference for you sa personal experience mo ng barley natin compared to other brands ng barley na iba't ibang bansa? Okay, sige. Hindi ko na na-comment, pang Miss Universe yung tanong niya. Thank you po sa
question. Pero totoo po yan. Hindi po lahat ng barley created equal. Kasi, share ko muna yung backstory. Nasa China kami, sobrang hirap po magpa-ship ng products doon. Kasi very strict po yung government nila. And you know, God made the world in 7 days, but everything else is made in China. Yun po yung sabi nila. So lahat po ng bagay, meron po sa China. Pati po yung clone moments, meron doon. Bibili natin yung clone mo sa China. Ang dami talaga sa China. So, madami pong barley doon. May Japan, may New Zealand, may local. Kasi China mismo may barley production din po sila. So, syempre, nung naubos na yun, kasi di ba, remember, 2 months lang yung naka-budget namin. 2 months lang, kasi bakasyon na kami ng 2 months eh. Umabot po kami ng 2 years and 11 months. And araw-araw kami umiinom talaga. Araw-araw po talaga. Para po akong sirang plaka. Nag-barley ka na, nag-barley ka na, nag-barley ka na, nag-barley. Iba-ibang tono. Lahat po yan sa mga anak ko, sa asawa ko. So, naubusan po kami ng supply. So, nung the first time, nagpa-ship kami. Di ba, member na po tayo? Pag member na tayo, magkano na lang po yung isang box? 500. Magkano isang piraso? 50. Dahil po nagpa-ship ako sa China, per sachet po, umabot po siya ng 125 pesos. Mahal, di ba? Kasi member na ako eh. Ay, busy pa ako. Pero kasi, sobrang hirap magpa-ship doon. Sobrang natagalan pa siya kasi almost hindi siya ni-release. So, syempre, nung ininom namin, yung first na batch, hindi naman kasi sobrang dami. Kasi pag sobrang dami, akala nila, di ba, magninegosyo na ako doon. So, nung naubos na siya, sabi ko, try na lang muna natin yung ibang barley. So, umorder po kami ng China na barley, nag-try po kami ng Japan, nag-try kami ng New Zealand, tapos, iba pa. Tapos, yung nangyari, after siguro mga 2 weeks na naubusan po ako ng supply, kahit na nagbabarley ako na galing sa ibang countries, bumalik po yung rhinitis ko. Yun po yung unang bumalik, mens. Nag-rhinitis ulit ako. Again, yung rhinitis, yung pagkagising mo, di ba? Para kang pagkagising pa lang, may umaway yun sa'yo, iyak ka na ng iyak kasi natulog na siya ng tulog. Yun na yung nag-start. Tapos, the following week, sabi ko na sa asawa ko, hindi magandang sign to. Di ba 4 seasons po yung China? So, bumalik ulit yung sinusitis ko. Tapos, nung nag-change weather, slowly bumabalik po yung asthma ko. Kasi, syempre, na-deplete na din yung katawan ko. Remember, yung vitamins, minerals ng katawan natin, everyday, nagagamit po natin yan. Kapag pinagpapawisan tayo, kapag umiihi tayo, lahat po ng iniinom natin today, lumalabas. Dalawang klase ng vitamins. May fat-soluble, yun po yung nasusstore sa fat cells natin. Meron tayong water-soluble. Yung water-soluble, hindi po siya nasusstore. Every day, we take it in, and every day, lumalabas po yan. Because we pee, we poo, we sweat, even sa laway mo, may mga lumalabas yan. Kaya pag salita ka ng salita, nadideplete ka din. So, totoo po yan. So, you have to drink barley every day. So, syempre, 2 weeks, na-sustain pa ako ng katawan ko. But after that, slowly bumalik na po yung rhinitis ko, tapos yung sinusitis ko, tapos yung asthma. Kaya sinabi ko sa husband ko, we really have to ship again. So, nung 2 weeks pa lang, syempre, matagal yung shipping. Nung 2 weeks pa lang, nung bumalik yung rhinitis ko, nagpa-ship na kami. Pero syempre, we have to wait, di ba? Hanggang bumalik na naman po yung migraine ko. So, lesson of the story is, kahit 125 po siya per sachet, tiniis ko po yun, kesa sa bumalik yung mga dati kong nararamdaman. Kasi ayoko na talaga. Ayoko na. Ayoko na talaga. So yun po yun. Totoo po yun. Hindi ko lang tapos, may nakikita din po yung barley sa market, may mga mix na po siya. One time, may nagreklamo sa akin, bakit yung barley nyo green? Sa amin brown. Ha? Bakit po brown sa inyo? Baka luma na po yun? Hindi. Ibang brand, pero brown yung kulay. Barley po yung nakasulat.
Pero pag tinignan niyo po yung ingredients, may brown rice, may kung ano-anong ingredient. Pinipit lang nila yung pangalang barley. Kaya gulat naman ako na yung question niya, bakit daw brown, ay bakit daw green? Yung barley, grass yun, di ba? Sa kanya daw kasi brown. Brown rice pala yun. Oo, totoo po yun. Tapos, meron naman na nagre-reklamo paano ba yung lasa ng barley natin kasi sanay sila sa barley na matamis. Yun po, matamis. Ngayon, tinignan ko po yan, yung isang sachet nila, 3 grams din. Sa atin, 3 grams din. Ang tanong, dahil matamis ang barley nila at may ibang ingredient, ilang grams talaga yung barley doon? Baka yung pampatamis, 2 grams, 1 gram lang yung barley. Pero yung sa atin, pure talaga. Kaya yun. May bago akong naisip na term, aside sa barley-fied, barley-holic. Oh, di ba parang alcoholic lang? I am barley-holic. Oh, ganun. Kasi addicted ka na to barley. Pero totoo. Ayun, okay na po, Meds, na satisfy yung ano. Okay? Okay na po? Yes! Gutom na po ako. Hindi naman po ng barley. Sige, okay na? Mentor ko? Ayun, okay na ba? Bigyan ulit natin ng laptop, no? So, na-appreciate ba natin?